Magkasunod na kumandong sina Gavi at Brixton kay Gaston na lantarang ikinairap ni Nati ng mga mata dahil harap-harapan ang ginagawang yon ng kanyang mga anak sa kanya. Kapag dakay tinuro niya na ang mga anak na parabang may inggit na nakabalot siyang mga mata. Ayan, ang daddy niyo na naman ang favorite niyo? Samantalang ako naman ang mas naghirap sa inyo para lumaki kayo ng ganyan. Sige, ipagpalit niyo na lang ako sa daddy niyo. Halokip-kip pa niyang tila nagtatampo sa kanyang mga nakikita. Diyan naman kayo magaling. May pinagmanahan talaga kayo. Diretsong akusasyon pa niya sa mga bata. Nakatingin lang naman. Batid ni Gaston na pabiro lang yon, kung kaya naman hindi niya mapigilang matawa lalo nang tumingin sa kanyang mga anak na pigilang mapangisi dahil lasing na nga ang ina nila. Iwan ko na lang kaya kayong dalawa dito sa daddy niyo at magbuhay dalaga na lang ako. Kumibot-kibot na ang bibig ni Gaston na aliw sa pagiging lasing na doon ni Nati. Sari-sari na kasi ang mga sinasabi nito na hindi na akma kung pakaiisiping mabuti pa yon. Ikaw naman, selos ka kaagad. Huwag kang mag-alala, nananatili pa rin namang favorite kita. Si Gaston na nakaani na nakaagad ng masamang tingin ni Nati. Inismiran niya pa doon ng lalaki. Sus, wag mo ngang bilugin ang ulo ko. Noon lagi ako nagpapauto sa'yo. Pero ngayon hindi na. I've learned my lesson. Hindi na ako makakapayag na muli mong paglaruan ang damdamin ko. Ang puso ko. Hindi ko pa nakakalimutan ang lahat ng yon. Narinig mo yon ha? Mahinang napahagikik si Gabi at Brixton na makitang pilit din nating tinatay yung sarili. Pero muling napapaupo lang ang katawan nito sa bangko. Noon lang din nila nakita ang ina na malasing ng sobra. Huwag ka nang magalit kay Daddy, Mommy, si Brixton na sinusubukang kausapin ng kanyang ina. Ako? Turo ni Nati sa kanyang sarili. Dala ng alak ay aminado siyang namamanid ng kanyang katawan. Hindi na rin niya makontrol ang bibig at nanlalabo na rin ang mga mata at isipan. Galit? Sa daddy niyo? Hindi ako galit mga anak. Gusto ko lang sabihin ang nararamdaman ko. Gusto ko lang ilabas ang mga hinanakit ko nang dahil siya ginawa sa akin ng mahal niyong ama. Gustong dumating na si Maria Gina upang kunin ng dalawang bata na kagad din namang sumama sa kanya. Sa pangako ni Gaston na susunod na rin sila ni Nati sa loob. Uubusin lang ni Nati ang alak nitong nasa baso. Dala ng pagod, matapos na maligo ay nakatulog ng mga bata. Masaya ako narito ka, Natalia. Hawi ni Gaston sa nakatabong buhok ni Nati sa muka. Nagawa niya nang maipasok ang dating asawa at madala sa master's bedroom. Nasa kabilang silid noon ang inang si Doña Josepina na piniling matulog kasamang kanyang mga apo na si Brixton at Gabi. Kung kaya naman silang dalawa lang ni Nati sa kwarto nilang naging pugad noon. Marahan niyang hinaplos ang mukha ni Nati gamit ang likod ng kanyang palad. Mainit ang mukha nito na alam niyang nang dahil sa kanyang ininom na alak. Pumungay pang mga mata ni Gaston habang matamang nakatunghay sa mukha ni Nati. Napayapa na noong natutulog, nakaupo siya sa gilid ng kama. Napatayo na si Gaston ang bahagyang magdilat ng mga mata niya. Si Nati. Nasaan ako? Parang wala sa sariling tanong niya na tinadyakan ng comforter sa katawan. Nasa kwarto ka na. Mainit pa ba? Bukas na ang aircon. Gumulong na si Nati sa kabilang banda ng kama, tinayaan lang ito ni Gaston. Gusto mo bang maligo? Matapos mapalunok ng laway ay nagawang itanong ni Gaston. Matagal na panahon na walang ganap sa sexual life niya at ang makitang magandang hubog ni Nati doon. Kahit na may damit ay nag-aanyaya kay Gaston na makamundong gawain na bawal. Pwede kitang tulungang maligo. Batid ni Gaston na pagod o hindi, lasing o hindi, malamig o mainit ay nakaprogram ang katawan ni Nati na mag-half bath bago matulog. Nagbibigay ng uncomfortable feeling kapag hindi niya nagawa kung kaya naman mukha itong naalibadbaran. Hindi gumalaw ang katawan ni Nati na nakatagilid pa rin sa kanyang banda. Ang buong akala ni Gaston itulog na ito kaya naman napakunot ang noon niya nang bigla itong magtanggal ng saplot habang nakapikit ang mga mata. Halos madapa na kinuha ni Gaston ng comforter upang itakip lang sa katawan ni Nati sa pag-aalalang baka magkaroon ito ng sakit dahil tanging undergarments na lang ang natirang saplot sa kanyang katawan. Siya naman ang biglang nag-init sa tanawing yon. Alisin mo yan, ang init! Sipa na naman ni Nati sa comforter na biglang tumihaya na. Nakita na ni Gaston ang lahat sa kanya. Ngunit nang madakong tingin niya sa dibdib ng asawa,
nananatiling malusog pa rin at talatang umaapaw sa suot na bra, bigla siyang napaiwas. Nauuhaw ka ba? Gusto mong kuhanan kita ng tubig? Nakapikit man rin na pangisi na doon si Nati. Nilamon na ng alak na ininom ang kanyang isipan. Kung kaya naman purong kapilyahan ng laman. Hindi niya na rin kasi makontrol ang sarili. Tumagilid pa siya paharap kay Gaston na gumulong pa upang masakitin ang dating asawa. Ako ba ang nauuhaw? O ikaw? Ngumisi pa si Nati na bahagyang idinilat ang mga mata upang makita lang ang malabong imahe ng dati niyang asawa. Tinaas niya pang isang kamay upang abutin ang malabong imahe nito. Ako ba talaga kailangang uminom o ikaw? Oo, nauuhaw ako pero hindi ang bibig ko kundi ang katawan ko. Kaya mo bang pawiin yon? Gusto mo bang diligan ang katawan ko ngayon, ha? Hulugang pangang tinignan lang siya ni Gaston. Rumihistro sa isipan niyang ibang sinabi ng dating asawa. Alam niyang lasing ito at hindi niya kailangang patulan. Pero paano niya buong magdamag na tatanggihan ang lantaran nitong pangaakit sa kanya? Tao lang din naman siya. Hindi lang yon, sabik na sabik siya pagdating sa bagay na yon. Ibig niyang sabihin, miss niya na itong gawin kasama si Nati. Hindi naman siya Diyos. Lalo pa ngayon na ito na mismo nagbibigay ng motibo. Kung tatanggihan niya siya na ang matatalo, at least pinagbigyan siya ng kahilingan nito. Gaston, malambing na sambit ni Nati sa kanyang pangalan na nagpapikit ng mariin sa kanya. Pilit ng dating governor na nilalabanan ng pang-akit ng dating asawa sa kanya na alam niyang konti na lang ay siya ng kusang susunggab dahil napipigtas ng pasensya. Titingnan mo na lang ba ako? Hindi na ba ako gaya ng dating kaakit-akit sa mga mata mo? Ha? Malanding kagat pa ni Nati sa labi niya. Parang may sariling buhay na kumababaw na si Gaston sa katawan ni Nati na nandumikit ang kanyang balat sa balat ng babae ay parang may dumiklap doong invisible at nakatagong apoy. Yung mundo ang kama nang dahil sa kanyang ginawang pagmamadali doong pagsampa upang pagbigyan lang ang kanyang sarili. Ngumisi si Nati na animo ay nagtagumpay sa kanyang plano, hindi man nagsisimula si Gaston sa kanyang planong gawin sa kanya. Amoy na niya ang pamilyar at mabangong hininga ng dating asawa. Hinaplos pa ng kamay ni Nati ang mukha ng dating governor na para bang ipinapakita ng kanyang mga mata na sobrang mahal na mahal niya ang dating asawa. Gumalaw naman ang Adam's apple ng dating governor nang sunod-sunod siyang mapalunok na sarili niyang laway sa tanawing yon sa mukha ni Nati na halatang puno ng pananabik sa kanya. Hindi siya disabled para hindi mag-react ang katawan sa tanawing nakahain sa kanyang harapan. Gahibla na lang ang agwat ng kanilang mga mukha. Isang maningalaw at paniguradong magdidikit ng kapwa sabik nilang mga labi sa bawat isa. Sinubukan niyang kontrolin ng kanyang sarili pero hindi niya nakaya. Natalia, tawag ni Gaston na pilit pa rin na pinipigilan ang sarili na gawin ang bagay nito. Hinangat ni Nati ang kanyang katawan matapos na makitang malapit na mukha ni Gaston na nasa kanyang ibabaw. May pag-aalinlangan siyang nabasa ng mga mata nito kung kaya naman ay siya nang gagawa ng kanyang matagal na plano. Siya na ang kusang humalik sa nakaawang na labi ng dating governor na parang sabik na isda sa tubig. Biglang nablangko naman ang isipan ni Gaston nang dahil doon na sinunggaban na ng halik ang labi ni Nati na kanina pa nag-aanyaya. Kasabay ng pagyakap ni Nati sa kanyang leeg ay ang pagkabuhay ng dugo ni Gaston sa bawat himaymay ng kanyang katawan na hindi niya na magawa pang supilin na mangyari. Katumbas ng pananabik niya sa katawan ng dating asawa ay parang sinisilaban naman ang katawan ni Nati na may katulong ng alak ang nararamdaman ng babae. Pinabalikan ng aksyon na yon ang mga gabi at sandali ng kanilang pinagsaluhan sa nakaraan. Hindi lang si Gaston, kundi maging kay Nati. Sobrang namiss kita, Natalia. Sambit ni Gaston habang patuloy sa pag-ulos ng kanyang sarili na para bang kailangan niya sabihin ng bagay na yon upang maging suporta ng galaw. Mariing nakagat ni Nati ang kanyang labi habang kumakawalang impit niyang mga daing sa pandinig ni Gaston ay labis na naliligayahan. Alam ni Nati sa kanyang sarili na ganun din ang kanyang nararamdaman. Miss niya na ang katawan ng dating asawa ngunit ewan niya ba, hanggang ngayon ay ayaw pa rin niya natahasang aminin yon kay Gaston ng harapan. Gusto niyang sabihin na kung namiss siya ni Gaston, triple ang nararamdaman niya dito. Hindi siya sumagot. Ipinakita niya lang sa pamamagitan ng mga halik ang tunay na kanyang nararamdaman. Batid niya na magkakaroon din siya ng lakas sa hinaharap na sabihin ito sa mga salita. Hindi pa nga lang sa pagkakataong iyon, ayaw niya maging emosyonal at umiyak dahil sa bagay na to.
Sinulit nilang dalawa ang gabing iyon. Tila binayaran nilang mga taong nagdaan, nagpadala sila sa kanilang tunay na damdamin. Hindi inisip kung ano ba talagang tunay nilang sitwasyon dito. Hindi pinigilan ni Nati na ulit-ulitin nilang bagay na yon kahit nawawala na sa katawan niyang tama ng alak na kanyang ininom. Kung kaya naman, hindi lang masakit ang ulo niya kinabukasan pagising, kundi ang buo niyang katawan na para bang paulit-ulit na binugbog. Bugbog na alam niya naman sa kanyang sarili na nasarapan, kaya hindi ito nagawang tanggihan. Ouch! Daing niya nang maramdamang nangahapdi ang pagkababae niya. Parang nangingilo ng bahagyang mapakuskus yon sa suot niyang undergarments nang pilit siyang bumabangon. Sinilip niyang katawan sa loob ng comforter. Hindi siya hubad. May suot siyang malaking t-shirt na una pa lang ay alam niya ng kay Gaston. Light blue ang kulay noon na amoy malinis. Muli niyang ibinagsak ang katawan sa kama ng mahinang napadaing dahil parang pumintig ang parteng nasa pagitan ng kanyang mga hita at balakang. Tinakpan na niya ng dalawang palad ang muka nang biglang paulit-ulit na mag-replay sa isipan niyang mga nangyari na nagdaang gabi. Malinaw na malinaw niyang naalala pang lahat kaya hindi niya masabing dahil sa alak. Anong kalokohan ang ginawa mo, Natalia? Ikaw pa talagang lakas ng loob na naghamon sa kanya? Gaga ka, kastigo niya sa kanyang sarili, na nababalot na ng hiya ang buong katawan nang dahil sa init ng katawan. Bakit siya pumayag na may mangyari sa kanila? Anong mukhang iharap niya kay Gaston? Dapat talaga hindi siya uminom. Binigyan lang kasi siya nito ng lakas ng loob na kumaringking na kapag nasa tamang katinuan ay hindi niya alam kung paano niya dadalahin. Sasabihin ko ba na wala akong maalala? Pero shit, nasarapan naman kaming pareho kagabi. Saka ako naman talagang unang nag-move. Kaya ganun. Kailan ba ako magtatanda? Kainis. Pinalo-palo pa ni Nati ang una na katabi niya nang alam niya na ginamit ni Gaston sa ulo niya. Kapag ako na disgrasya na naman. Kapag nagbunga na naman ng lahat ng ito, ako na naman ang talo. Ako na lamang ang huluhaan. Kailan ka ba magtatanda ha, Nati? Ang landi-landi mo. Napatalukbong ng kumot sa buong katawan si Nati nang biglang bumukas ang pintuan ng silid. Abot-abot ng kanyang kaba habang nahihirapan ng huminga kung sino nagbukas noon. Maaring ang mga anak nila, si Gaston o kung hindi naman ay ang mama ng dating asawa upang tignan kung doon siya natulog. Ang sisti pa ay baka ikinalat na kagad ni Gaston yon. Hinintay niya ng ilang segundo kung sinong naroon at nagbukas ng pinto. Dahil siya wala namang tumakbo patungo sa kanilang kama na gawain ng dalawang bata. Inisip ni Nati si Gaston yon. Kung sakaling ng ina niya naman yon, malamang inabulabog na siya ng boses nito. Paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan upang bulabugin at gisingin lang. Kasi wala kaya malamang hindi rin yung si Doña Josefina na alam niyang mahihiyang mang-istorbo. Sigurado ako si Gaston to. Dahan-dahan niyang inalis ang kumot banda sa may kanyang muka upang silipin lang ito. Tama nga ang hula niya. Si Gaston ang nagbukas ng pintuan ng silid ng master's bedroom. Nakapangbahay lang ito pero halatang bagong ligo sa kanyang basapang buhok. Nakatayo lang sa may pintuan na nasabing silid para bang wala itong planong pumasok. Walang bakas ng pagsisisi ang kanyang mukha sa nangyari sa kanilang pagitan ng dumaang gabi. Agad nang nahanap ng lalaki ang kanyang mga matang bahagyang sumisilip lang, kaya napangisi na rin ito. Bangon na, Natalia, nakahanda ng breakfast natin. Naghihintay na doon ang mga bata. Mamaya na ako, mauna na kayong kumain sa akin. Sagot niya kaagad upang balaan niya na ito. Bangon na dyan, ayaw nilang kumain hanggat wala ka. Pwedeng mamaya ka nalang maligo. Mamaya na nga ako, ang kulit mo naman. Pasinghal niya ng sambit dahil hiyang-hiya na siya. Patuloy na naman kasi niyang naririnig sa isipan ng salita nilang daing habang nagtatalik nito, yung pagniniig nila ng nagdaang gabi. Kasi ibang-iba sa mga nakaraan nilang pagtatalik. Puno ng damdamin ito at kasabikan kung kaya naman parang ang rough ng kanilang naging labanan. Hindi mo ba kayang makabangon? May pangbubus ka ng tono na para bang sinasabi ng sakit ng kanyang katawan. Siya kaya hindi malang sumakit ang kasukasuan? Halika na, tutulungan na kita. Gutom na sa paghihintay sa atin ng mga bata na kanina pagising at nasa baba. Dugtong pa nito na para bang walang narinig na pagtanggi niya na sumabay siya sa kanila. Agarang napabangon si Nati nang makita niyang ginawang paglapit ni Gaston sa kanya. Baka mamaya, kung saan pa sila humantong nito, sinubukan siyang buhatin ni Gaston paalis ng kama. Ngunit maras nang tinulak ang katawan nito papalayo sa kanya na kaagad ng pumanaog ng kama. Ginitian kasi siya at baka mamaya kapag hinawakan siya, ay ibang init ulit. Huwag mo kong hawakan. Sabi ng kaya ko nga sarili ko eh. Pagak na natawa si Gaston sa reaksyon na yun ni Nati.
Naupo siya sa gilid ng kama at pinapanood kung anong gagawin ni Nati. Kung lalabas ito na silid, susunod siya. Kung maliligo, hihintayin niya. Humablot to ng roba at hindi tinignan kung may damit ba itong masusuot sa cloakroom. Bagay na sinigurado ni Gaston na meron. Actually, binilhan niya na nga ito ng latest na trend ng mga damit na alam niyang isinusuot ng dating asawa. Umaasa na magkakabalikan pa rin sila. Ligo na, mamimili ka pa ng mga damit mo sa cloakroom. Sambit niya na kahit gumalaw na, naiwan ng masamang tingin ni Nati kay Gaston na magtungo ito para pumasok ng banyo. Bago tuluyang pumasok, sa loob ay muli niyang sinulipan ang bulto ni Gaston na nakasunod lang sa kanya ng mga tingin. Kilala niyang tingin iyon na aminin niya man o hindi ay na-miss niya rin. Nang marinig naman na lumalagaslas ng tubig doon, ay malapad na napangiti si Gaston. Pabalagbag na nahiga ang dating governor sa kama habang hindi pa rin maalis ang masayang ngiti sa kanyang mga labi na para bang may nakuha siyang bagong project. Inunan niya pa ang ulo sa kanyang isang braso habang naburong mga mata sa kisame. Na-miss niyang ganong setup ng kanilang simpleng pamumuhay noon bago siya magkamali ng desisyon. Habang hinihintay na lumabas si Nati, marami pang realization ang dumaan sa isipan ni Gaston na sa mga sandaling yon ay gusto niya na lang ng simpleng buhay kasama ng kanyang mag-iina. Ayaw niya na ng maingay sa paligid. Gusto na lang niya na manatili sa bahay at tumulong kay Nati na alagaan at palakihin ng kanilang mga anak. Ganong buhay na lang ang cravings niya ngayon na alam niyang hindi mangyayari hanggat hindi siyang namamahala ng lahat ng kanilang negosyo. Kailangan na may pumalis sa kanya upang lubusan siyang mag-retired na. Yung kada uuwi ako ng bahay ay sasalubungin nila galing ng trabaho. Kahit yun na lang muna. Napamaang ang mga mata ni Nati sa laman ng cloakroom. Nang pagbukas niya doon ay salubungin siya ng iba't ibang style at brands ng damit na kanyang favorite na isuot ng mga panahong yon. Most of them were very feminine. Tahimik niyang sinalat ang mga tela nun. Hindi niya tuloy mapigilang mag-init ang bawat sulok ng kanyang mga mata. Alam niyang si Gaston ang may gawa noon. Nilingon niya si Gaston na abot tenga ng ngiti sa kanya. Gusto niya itong irapan, ngunit hindi niya ginawa. Tahimik na lang siyang nagbihis ng damit dito na pati mga undergarments ay sukat na sukat sa kanyang katawan. Alam nito ang size niya. Ano, tara na? Tayo ni Gaston nang makitang nakabihis na si Nati. Wait, may kailangan tayong pag-usapan na tayong dalawa lang.